Sa isang tahimik at masukal na lugar malapit sa Asheville, isang nabubulok na katawan ng tao ang nakahandusay sa lupa sa tabi ng isang itinapong baril. Isang payat na pusa at wala ng balahibo ang umakyat sa nabubulok na bangkay, at nagsimulang kainin ang laman mula sa malamig nitong mga paa. Dahil sa kagustuhang kumain sa ilang, isang lalaking nakasuot ng istilong militar na suit ang nakahandusay sa malapit, naghihintay ng perpektong sandali. Binalik niya ang kanyang tali at itinutok ang kanyang palaso sa pusang kumakain ng mga basura. Tumama ang palaso, agad na napatay ang hayop. Lumapit si Eli, hinugot ang kanyang palaso mula sa bangkay, at itinago ang hayop para kainin mamaya. Alam niyang mahirap makahanap ng sariwang karne sa naghihingalong mundong ito. Nagpatuloy si Eli sa paglalakbay sa isang basag at walang laman na kalsada sa winasak na post-apocalyptic na mundo. Siya ay nag-iisa, patuloy na gumagalaw patungo sa kanlurang bahagi ng bansa. Kalaunan, pumasok siya sa isang abandonadong bahay at naghanap sa maalikabok na mga silid ng anumang kapaki-pakinabang upang matulungan siyang mabuhay. Sinubukan niyang kumuha ng tubig mula sa gripo sa kusina, ngunit walang lumalabas mula sa mga tuyong tubo. Sa isang kalapit na aparador, natuklasan niya ang isa pang bangkay. Matapos tingnan ang mga bagong damit sa bangkay, kinuha niya ang mga bota at isinuot ang mga ito para sa mahabang paglalakbay. Pagkatapos ay nilinis niya ang kanyang mga sandata habang nakikinig ng musika sa isang lumang iPod. Niluto niya ang pusang pinatay niya kanina, at nakipaghatian sa isang daga na lumapit sa kanya bago nagpalipas ng gabi doon. Pagsapit ng umaga, napansin ni Eli na halos maubos na ang baterya ng kanyang iPod, at halos paubos na rin ang baterya ng kotse na ginamit niya bilang charger. Muling nagtungo siya sa kanluran at nakita ang isang babaeng nahihirapan sa isang sirang shopping cart. Humingi siya ng tulong, ngunit naramdaman ni Eli na may mga nakatagong lalaki na naghihintay sa malapit. Isang grupo ng mga tulisan ang lumitaw, at sinubukan ng kanilang pinuno na takutin si Eli, na planong nakawin ang kanyang mga gamit. I am impressed. This man. Inutusan ng lalaki si Eli na ibigay ang kanyang bag, ngunit tumanggi si Eli na isuko ang mga ito. Matapos silang bigyan ng babala ng isang beses, ginamit ni Eli ang kanyang itak upang putulin ang kamay ng pinuno. Pagkatapos ay sabay-sabay niyang nilabanan ang mga natitirang umaatake, at pinatay silang lahat. Lumapit siya sa sugatang pinuno, na nagtanong kay Eli kung sino siya. Hindi na nagsalita pa si Eli, pinatay siya ni Eli at hinanap ang mga bangkay para sa mga gamit, at sinabi sa babae na hindi siya maaaring sumunod sa kanya. Habang nasa biyahe, tuluyang namatay ang kanyang iPod dahil sa kawalan ng baterya. Mula sa isang sirang istruktura ng highway, pinanood niya ang mga bikers na inaambush ang isang lalaki at isang babaeng naglalakad sa ibaba. Agad na pinatay ng mga bikers ang lalaki at sinalakay ang babae, ninakaw ang anumang librong kanilang mahahanap bago umalis. Nabalisa si Eli sa kanyang nakita, ngunit pinili niyang huwag makialam upang manatiling nakatutok sa kanyang misyon. Pinag-isipan niya kung aling ruta ang tatahakin, at sa kalaunan ay nakarating sa isang maliit na pamayanan kung saan tinitigan siya ng mga tao ng may paghihinala. Nakita niya ang isang tindahan at teknisyan at pumasok. Nang pagpasok niya, isang matandang lalaki ang nagtutok ng rifle sa kanya, ngunit mabilis na kinontrol ni Eli ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagkuha ng sandata. Sinabi niya sa lalaki na isa lang siyang regular na customer at ibinalik ang rifle. Ngayon ay nagtitiwala na ang lalaki sa kanya, kaya't kinuha ni Eli ang isang lumang baterya at ipinakita ito sa matanda. Humingi ng barya ang may-ari ng tindahan, ngunit ipinagpalit ni Eli ang isang pakete ng Kentucky Fried Chicken wet wipes at isang lighter upang makuha ang kuryenteng kailangan niya. Di nagtagal, dumating ang grupo ng mga motorista sa bayan at dumiretso sa isang lalaking nagngangalang Carnegie, na nagsisilbing alkalde at pinuno ng bayan. Ibinigay nila ang mga ninakaw na gamit at libro na kanilang nakalap mula sa daan. Naghahanap si Carnegie ng isang partikular na libro, kaya't patuloy niyang inuutusan ang kanyang mga tauhan na mangalap ng anumang aklat na kanilang mahahanap. Tiningnan niya ang bagong tumpok, na pawang halo-halo lang ng murang nobela, mga pambatang libro, at lumang magasin. Naiinis na sinabi niya sa mga lalaki na magpatuloy sa paghahanap. Pagkaalis nila, itinuro ng kanyang pangunahing enforcer, si Red Ridge, na hinding-hindi nila mahahanap ang tamang libro kung patuloy niyang ipapadala ang mga hindi marunong magbasa't sumulat. Sumagot si Carnegie na ang mga motorista lamang ang kanyang opsyon at iniutos na sunugin ang mga walang silbing libro. Samantala, habang nagkakarga ang kanyang baterya sa tindahan, tinanong ni Eli kung may lugar malapit upang mapunuan ang kanyang canister. Itinuro siya sa isang bar sa kabilang kalsada at naglakad doon.
Pagpasok niya, naroon din ang parehong mga motorista na umatake sa mag-asawa kanina sa parehong lokasyon. Kasabay nito, inihatid ni Carnegie ang shampoo sa isang babaeng nagngangalang Claudia. Hinugasan niya ang buhok nito, sinasabi sa kanya kung gaano nakakonti ang shampoo at marahil ito na ang huling bote sa planeta. Samantala, humingi si Eli ng tubig sa bartender, nag-alok ng isang pares ng guwantes at isang scarf na estilong Arabe bilang kapalit ng tubig. Nakita ang halaga ng palitan, ibinigay ng bartender ang lagayan ng tubig ni Eli sa isang babaeng nagngangalang Salara, at sinabi sa kanya na punuin ito. Pumunta si Salara sa likod ng gusali patungo sa pinagmumulan ng tubig, ngunit sinubukan ni Redridge na harangan ang kanyang daan. Sa pilitan siyang dumaan dito at tinapos ang gawain. Sa loob ng bar, lumapit ang isang pusa kay Eli, ngunit itinulak ito ni Eli palayo. Agad siyang hinarap ng motorista na may-ari ng pusa, naghahanap ng away. Sinabi ni Eli sa motorista na ayaw niya ng gulo at humingi ng paumanhin sa kanyang mga ginawa, ngunit hindi siya pinayagan ng lalaki na mapag-isa. Nag-react si Eli sa pamamagitan ng pagbangga sa mukha ng lalaki sa bar, sinasabi sa motorista na babayaran niya ang kanyang mga kasalanan bago ito itapon sa gilid. Nang subukang umalis ni Eli, nagtipon ang iba pang mga motorista upang siya ay tapusin. Nang tatapusin na niya ito, nakiusap si Salara kay Eli na huminto. Sa sandaling iyon, dumating ang mga armadong tauhan ni Redridge at Carnegie at tinutukan ng baril si Eli. Si Carnegie, na nakamasid sa laban mula sa itaas, ay inutusan ang kanyang mga tauhan na ihatid si Eli sa kanya. Humanga si Carnegie sa husay ni Eli sa pakikipaglaban at direkta siyang kinausap. Tinanong niya kung saan si Eli nagmula at kung marunong itong bumasa. Mabilis niyang nalaman na hindi lamang si Eli isang mahusay na mandirigma, kundi isa ring literate at may kaalaman. Iginiit ni Carnegie na ang mga nakakatanda at edukadong lalaki tulad nila ang humuhubog sa kinabukasan. Inanyayahan niya si Eli na manatili sa bayan upang magamit ni Carnegie ang kanyang kakayahan upang makatulong na mapanatili ang kontrol sa mga tao. Sinabi ni Eli na hindi siya interesado at sinabi kay Carnegie na naglalakbay siya patungo sa kanluran. Inalok siya ni Carnegie ng matutuluyan para sa gabi. Sa pag-iisip sa alok, idinagdag ni Redridge na ang pananatili ay hindi talaga isang opsyon kundi isang kinakailangan. Nang walang ibang pagpipilian, pumayag si Eli na manatili sa pamayanan. Pagkatapos ay inutusan ni Redridge si Claudia na magdala ng pagkain sa silid ni Eli. Dinalhan niya ito ng mainit na tubig para maligo, kasama ang mainit na pagkain at inumin upang makatulong na makabangon mula sa maghapon. Mabilis na napansin ni Eli na hindi siya nakakakita at tinanong kung ipinanganak siyang bulag o kung nawala ang kanyang paningin sa nakakasilaw na kislap ng huling malaking digmaan. Ipinaliwanag niya na nabuhay siya sa kanyang pagkabulag mula nang ipanganak at pinasalamatan siya ni Eli para sa tubig. Bago siya umalis, binanggit ni Eli na gusto niya ang amoy ng kanyang buhok. Sumagot siya na isa lamang itong amoy ng shampoo at lumabas. Pagkatapos ay pumunta si Claudia kay Carnegie at sinabi sa kanya na hindi siya naniniwala na magbabago ang isip ni Eli, na sinasabing iba siya sa lahat ng lalaking nakilala nila. Nagpasya si Carnegie na ang pinaka-epektibong paraan upang panatilihin si Eli sa bayan ay gamitin si Salara, ang anak ni Claudia, sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya upang matulog kasama si Eli. Sa kabila ng despiradong pakiusap ni Claudia na huwag isali ang kanyang anak, hindi siya pinansin ni Carnegie at ipinadala si Salara sa silid ni Eli na may tiyak na tagubilin na manatili roon sa gabi. Dumating si Salara sa pintuan ni Eli habang tahimik itong nagbabasa. Hiniling niya na bigyan siya ng 1 minuto at maingat na itinago ang kanyang libro bago papasukin. Sa sandaling nasa silid, sinubukan niyang magsimula ng paglalapit, ngunit agad na tinanggihan ni Eli ang kanyang mga pagsusumikap at sinabihan siyang lumabas. Nagmamakaawa si Salara na hayaan siyang manatili, ipinapaliwanag na parurusahan ng husto ni Carnegie ang kanyang ina kung babalik siya ng masyadong maaga. Nagalok siyang matulog sa sahig at hiniling kay Eli na magsinungaling na lamang. Sa huli ay pumayag si Eli na hayaan siyang manatili. Habang ginugol ni Claudia ang isang walang tulog na gabi kasama si Carnegie na nag-aalala tungkol sa kanyang anak, magkasamang umupo si Eli at Salara at nag-usap tungkol sa digmaan. Inilarawan ni Eli kung ano ang buhay bago dumilim ang mundo, ipinapaliwanag kung paano ngayon ay nagpapatayan ang mga tao sa mga bagay na dati nilang ipinagwawalang bahala. Habang nag-uusap sila,
Umupo si Salara sa kama at naramdaman ang isang mabigat na bagay na nakatago sa ilalim ng mga kumot. Natuklasan niya ang libro at naging curious, sabik na malaman ang iba pang bagay-bagay kahit hindi siya marunong magbasa. Mabilis na kinuha ni Eli ang libro at binalot, ayaw ipaliwanag kung ano ito. Ibinalik niya ito sa kanyang bag at tinanong kung paano kumukuha ng tubig ang bayan para maiba ang usapan. Tumanggi si Salara na sumagot dahil ayaw niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa libro, kaya inalok niya itong ibahagi ang kanyang pagkain sa kanya. Bago sila kumain, tinuruan niya ito ng isang maikling panalangin at ginugol nila ang gabi sa tahimik na pag-uusap hanggang sa pagsikat ng araw. Kinabukasan, sumama si Salara sa kanyang ina para sa almusal. Tinanong ni Carnegie kung napasaya niya si Eli at nagsinungaling ito, sinabing ginawa niya ang lahat para mapasaya siya. Pinilit siya ni Carnegie na ibigay ang mga detalye tungkol sa kanilang pinag-usapan, ngunit sinabi ni Salara na hindi sila masyadong nag-usap. Habang nakaupo sila sa mesa, inabot ni Salara ang mga kamay ng kanyang ina at hiniling na ipikit niya ang kanyang mga mata. Sinimulan niyang ulitin ang panalangin itinuro sa kanya ni Eli, marahang binibigkas ang mga salita kasama ang kanyang ina. Tumigil sa pagkain si Carnegie at nagulat habang nakikinig sa panalangin. Nang mag-atubili si Salara sa huling salita, galit na tinapos niya ito para sa kanya. Dahil sa hinala na may itinatago siya, sinimulan niyang bugbugin si Claudia sa harap ni Salara upang mapilitang ibunyag ang katotohanan. Dahil sa takot para sa kanyang ina, natigilan si Salara at binanggit na nakakita siya ng isang libro na may krus sa cover nito. Napagtanto ni Carnegie na ito ang librong matagal na niyang hinahanap, at agad na inutusan si Redridge na kunin ito. Sinugod ni Redridge at ng kanyang mga tauhan ang silid ni Eli at natuklasan na nakatakas na si Eli sa dilim. Sa galit sa pagkabigo, pinatay ni Redridge ang gwardya na hindi siya napigilan, at mabilis na nagtipon ng mas malaking grupo upang magsimulang hanapin si Eli. Samantala, sa kabilang kalye, mahinahon na kinuha ni Eli ang kanyang fully charged na baterya ng kotse mula sa technician, inihahanda ang kanyang gamit upang ipagpatuloy ang kanyang mahabang paglalakbay patungong kanluran. Paglabas niya ng tindahan, hinarap siya ni Carnegie sa gitna ng kalye, hinihimok si Eli na manatili at ibigay ang libro kapalit ng isang lugar sa kanyang imperyo. Pinagbantaan niya si Eli, inaangkin na handa siyang patayin ito at kunin ang libro sa pamamagitan ng puwersa, bagamat sinabi niyang mapagbigay siya sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya ng pagkakataong sumama muna sa kanila. Naniniwala si Carnegie na ang mga salita sa loob ng aklat na iyon ay magbibigay sa kanya ng ganap na banal na impluwensya sa bayan. Yumoko si Eli at bumulong sa tainga ni Carnegie na naglalakbay siya upang maghanap ng isang lugar kung saan tunay na kailangan ng mga tao ang aklat, at ang bayang ito ay tiyak na hindi ang lugar na iyon. Nang tumalikod si Eli at nagsimulang maglakad palayo, nawalan ng gana si Carnegie at inutusan si Redridge na barilin siya sa likod. Hindi tinamaan ni Redridge sa kanyang unang 2 putok, at nang magsimulang sumigaw si Carnegie sa kanyang tagapagpatupad dahil sa kawalan ng kakayahan, isang magulong putukan ang sumiklab sa kalye. Gumanti ng putok si Eli nang may nakamamatay na katumpakan, na ikinamatay ng karamihan sa mga natitirang tauhan ni Carnegie at direktang nabaril si Carnegie sa tuhod, na nag-iwan sa kanya na umuungol sa lupa. Pinanood ni Redridge si Eli na maglakad palayo at napagtanto na ang lalaki ay walang nararamdamang takot sa kanya o sa kahit sino, kaya atubili niyang ibinaba ang kanyang armas at hinayaan itong umalis nang hindi na muling nagpapaputok. Pagkatapos, nilapitan ni Claudia ang kanyang anak at tahimik na sinabi kay Salara na dapat itong sumunod kay Eli. Ipinaliwanag niya na sa kabila ng maraming panganib ng bukas na kalsada, mas ligtas si Salara na sumama sa kanya kaysa manatili sa ilalim ng malupit at gumuguhong kontrol ni Carnegie sa bayan. Mag-isang naglakad si Eli sa basag na highway hanggang sa napagtanto niyang sinusundan siya ni Salara mula sa malayo. Huminto siya at prangkang sinabi sa kanya na ayaw niyang sumunod siya sa kanya, ngunit nagmakaawa ito na isama siya sa kanyang paglalakbay. Nang agad siyang tumanggi, inalok niya ito ng palitan. Alam niya ang lokasyon ng isang nakatagong bukal sa ilalim ng lupa na nagbibigay sa bayan ng malinis at hindi kontaminadong tubig. Sinundan siya ni Eli sa bukal at pinuno ang kanyang canister, ngunit nang tapos na siya, niloko niya si Salara at ikinulong siya sa loob ng mabigat na espasyo sa ilalim ng lupa. Habang sumisigaw ito sa pinto at tinawag siyang sinungaling, mahinahon na iginiit ni Eli na hindi siya nangako na isasama siya. Inakala lamang niya na binalaan siya ng Diyos na ang daan ay mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. Hinangad niya ang kanyang ikabubuti, at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay ng mag-isa. Samantala, nilapatan ng lunas ng isang doktor ang basag na binti ni Carnegie, tinanggal ang mga piraso ng bala at shrapnel bago binalutan ng benda ang sugat. Sa kabila ng paghihirap, nanatiling na humaling si Carnegie sa kanyang layunin, inutusan si Redridge na ihanda ang mga sasakyan para sa pangangaso upang makuha ang libro at ang kapangyarihan nito.
Nabanggit ni Redridge na karamihan sa kanilang mga tauhan ay napatay, at ginamit ang pagkakataon upang hingin si Salara bilang kanyang kabit kapalit ng kanyang tulong. Tumugon si Carnegie nang may pagkainis at pagkaaliw sa kahilingan, ngunit kalaunan ay sumang-ayon sa kasunduan habang sila ay nagtungo upang hanapin si Eli. Kalaunan ay nakatakas si Salara sa bukal at tumungo sa direksyon ni Eli, ngunit hindi nagtagal ay nakasalubong niya ang babaeng may sirang shopping cart. Sinubukan siyang bigyan ng babala ng babae na umalis para sa kanyang sariling kaligtasan, alam ang mga kakilakilabot na naghihintay sa isang nag-iisang babae sa ilang. Biglang lumitaw ang dalawang tulisan at inatake si Salara, at kahit na lumaban siya gamit ang lahat ng mayroon siya, mabilis siyang natalo sa kanilang lakas. Nang akmang kumilos ito upang siya ay pagsamantalahan, namagitan si Eli mula sa malayo, pinaputukan ang singit ng isang tulisan at ang isa naman sa lalamunan ng pangalawang lalaki. Nanginginig na umiiyak, niyakap ni Salara si Eli upang pasalamatan ito sa pagligtas sa kanyang buhay. Mula sa puntong iyon, napagtanto ni Eli na hindi na niya siya maaaring iwan, at nagsimula silang maglakbay ng magkasama patungo sa abot tanaw. Sa hindi kalayuan, nakita ng grupo ni Carnegie at Redridge ang mga bangkay ng mga patay na tulisan na nagkalat sa kalsada, at napagpasyahan na hindi maaaring higit pa sa ilang milya ang layo ni Eli. Nakakita si Carnegie ng isang piraso ng natatanging damit ni Salara sa lupa at ipinakita ito kay Redridge, halatang hindi nasisiyahan na ang magiging premyo ng kanyang enforcer ay kasama na ngayon ang target. Tinanong ni Carnegie kung gusto pa ni Redridge si Salara, sumagot ito ng may malamig na tono ng iritasyon bago naglakad pabalik sa sasakyan. Iminungkahi ng isa sa kanilang mga tauhan na tapusin na ang habulan para sa araw na ito, dahil madaling mapansin ang kanilang maiingay na mga sasakyan sa dilim, at maaari nilang aksidenteng madaanan sina Eli at Salara nang hindi sila nakikita sa dilim. Nagpalipas ng gabi sina Eli at Salara sa tabi ng isang lumang kulang tower mula sa isang planta ng nuclear. Ang napakalaking istruktura ay nakaharap sa kanila na parang isang multo ng nakaraan. Habang nagpapahinga sila roon, tahimik na nagbasa si Eli mula sa kanyang libro sa tabi ng mahinang liwanag ng isang maliit na apoy. Hiniling ni Salara na basahin niya ito ng malakas sa kanya, at binigkas niya ang isang maikling sipi bago biglang itinabi ang libro. Pagkatapos ay hiniling niya kay Eli na turuan siya kung paano ito basahin, ngunit hindi siya sinagot ni Eli at nanatiling tahimik, ang kanyang tingin ay nakatuon sa kumikislap na apoy. Sinimulan ni Salara na tanungin si Eli tungkol sa kung ano ang buhay bago winasak ng digmaan ang lahat. Ipinaliwanag ni Eli na ang mga tao ay dating mayroong higit pa sa kanilang kailangan, at itinatapon nila ang mga bagay na handang ipaglaban ng patayan ng mga tao sa ngayon. Nang tanungin niya kung bakit niya pinoprotektahan ng husto ang libro, sinabi ni Eli sa kanya na ito na ang huling natitirang Biblia sa mundo, dahil pagkatapos ng digmaan ay sinisisi ito ng mga tao sa tunggalian, at sinubukan sirain ang bawat kopya. Sinabi niya sa kanya na minsan ay nakarinig siya ng isang boses sa kanyang isipan, na gumabay sa kanya sa isang partikular na lugar, kung saan niya natagpuan ang libro na nakatago sa ilalim ng mga guho ng lumang mundo. Sinabi sa kanya ng boses na dalhin ang libro palabas sa kanluran. Ipinaliwanag ni Eli kung bakit patuloy siyang naglalakbay pa kanluran, na nakapagpagulo sa isipan ni Salara noong una habang sinusubukan niyang unawain ang kanyang mga motibasyon. Sa paglipas ng panahon, nagsisimula siyang matanto na sinusunod niya ang kanyang pananampalataya ng higit pa sa anumang pilosopiya ng tao. Inilarawan niya kung paano nangako ang boses na poprotektahan siya hanggat sinusunod niya ang banal na gabay na iyon. Naisip ni Salara sa kanyang sarili na si Eli ay parang hindi matatag at posibleng nagliligaw, ngunit pinili niyang wag makipagtalo sa kanya, napagtanto na ang kanyang paniniwala ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanila sa pagsulong. Kalaunan, nang akala ni Salara na nakatulog na si Eli, gumapang siya at lumapit sa bag at sinubukan tingnan ang libro ng mag-isa. Agad na nagising si Eli, inagaw ang bag mula sa kanya, at inutusan siyang bumalik sa kanyang pwesto. Itinaas niya ang kanyang shotgun upang ipakita na seryoso siya, at hindi na niya dapat hawakan muli ang libro, na nagtatag ng isang matibay na hangganan sa pagitan nila. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa paglalakad patungong kanluran sa ilalim ng nakapapasong araw. Habang naglalakbay sila, nagsimulang magtanong si Salara kung paano nila nalalaman kung talagang papunta sila sa tamang direksyon, at sinabi ni Eli sa kanya na nagtitiwala siya sa kanyang nararamdaman at alam niyang gagabayan siya patungong kanluran. Di nagtagal, narating nila ang isang luma at liblib na bahay na may karatula na nagsasabing, bawal ang pagpasok ng walang pahintulot. Hindi nila pinansin ang babala at tumungo sa harapan ng bahay, umaasang makakahanap ng mga supply o lugar na mapagpapahingahan. Sinubukan ni Eli na buksan ang pinto sa harapan, ngunit biglang nagkaroon ng patibong, at pareho silang nahulog ni Salara sa isang malalim na hukay.
Nahuli sila at nasukol ng isang matandang mag-asawang sina Martha at George, na matagal nang naninirahan doon. Nagtanong ang mag-asawa kung bakit nila binaliwala ang karatula, sinabing hindi nila ito nakita, at humingi ng tawad si Eli. Matapos makita si Salara, hiniling ni Martha sa kanyang asawa na papasukin sila, dahil alam niyang hindi sila katulad ng mga karaniwang mananakop. Nag-aatubili si George na sumang-ayon, ngunit pagkatapos ay pinapasok sila sa loob ng bahay. Dinalhan sila ni Martha ng tsaa at tinanggap sila ng may mabuting pagtanggap, sinusubukan na iparamdam sa kanila na malugod silang tinatanggap sa kanilang kakaibang tahanan. Sinabi niya sa kanila na medyo paranoid ang kanyang asawa, dahil maraming marahas na nang himasok kamakailan lamang. Pagkatapos ay dinala sila ni George sa labas upang ipakita sa kanila ang isang maliit na sementeryo, na puno ng mga bangkay ng mga taong dati nang sumubok na umatake sa kanila. Kahit na mukhang matanda at mahina ang mag-asawa, malinaw na handa silang magdala ng mga armas at pambihirang malalakas na mandirigma na nakaligtas sa lahat ng posibilidad. Bumulong si Eli kay Salara at mapilit na sinabing kailangan na nilang umalis agad. Itinuro niya na nanginginig ang mga kamay ni Martha, isang palatandaan pisikal na sintomas ng isang nakalulunos na sakit na malamang na dulot ng pagkain ng laman ng tao. Pinaghihinalaan niya na ang matandang mag-asawa ay nakaligtas sa kaparangan, sa pamamagitan ng pagiging kanibal sa mga taong nanghihimasok sa kanila, at natakot na ang tsaa na inihain sa kanila ay mayroong droga upang sila ay mawalan ng lakas. Paglabas nila ng pinto, biglang lumitaw ang nakabaluti na convoy ni Carnegie sa maalikabok na kalsada, agad silang nakita at napilitan silang umatras pabalik sa bahay para magtago. Mabilis na napagtanto ni George na ang mga manlalakbay ay namuno sa isang maliit at pribadong hukbo patungo sa kanyang pintuan, at sinimulan ihanda ang kanyang sarili para sa isang despiradong huling pagkubkob. Binuksan niya at ni Martha ang isang nakatagong compartment na nakatago sa loob ng kanilang sofa, na nagpapakita ng isang malaki at maayos na imbakan ng mabibigat na armas. Isang nakakapagod at nakamamatay na labanan ang magsisimula habang pinalilibutan ng mga tauhan ni Carnegie ang bahay, ang daliri ng lahat ay nakapatong ng mabigat sa kanilang mga gatilyo, habang ang hangin ay napuno ng makapal na amoy ng paparating na karahasan. Nabasag ang matinding katahimikan ng isang nakabalot na bagay ang inihagis mula sa bintana. Dinampot ito ni Redridge, sa simula ay umaasang ito ang librong hinahanap niya, ngunit mabilis niyang napagtanto na isa itong live explosive at itinapon ito ilang segundo bago ito sumabog. Ang nagresultang pagsabog ay nagwasak sa dalawa sa mga sasakyan sa labas, at agad na ikinamatay ng ilang tauhan ni Carnegie. Sinamantala ang biglaang kaguluhan, sina Eli at ang matandang mag-asawa ay nagpaputok ng walang humpay sa magkakaugnay na mga sasakyan mula sa mga bintana, na nagpabagsak sa mga sumalakay. Nagpatuloy ang marahas na palitan ng putok hanggang sa naglabas si Redridge ng isang rocket-propelled grenade launcher upang wakasan ang kaguluhan. Nagpaputok siya ng isa at sinira ang isang malaking bahagi ng bahay, na agad na ikinamatay ni Martha sa marahas na pagsabog. Nang makitang patay na ang kanyang asawa, nawalan ng kontrol si George at nagsimulang magpaputok ng walang ingat sa mga umaatake, na nagawang tamaan ang maraming lalaki bago ginamit ang isang baril na Gatling gun. Ang mabigat na agos ng tingga ay kalaunan ay pumutol sa natitirang bahagi ng istruktura, na ikinamatay ng matandang lalaki sa sunod-sunod na pagulan ng mga bala. Nang halos maging mga piraso na lamang ang bahay, sina Eli at Salara ay dinakip at kinaladkad palabas sa lupa ng mga nakaligtas na tauhan ni Carnegie. Tumayo si Carnegie sa tabi ng isang sugatang si Eli at hiningi ang libro, ngunit nanatiling tahimik si Eli, na tumangging magsalita ng kahit isang salita sa kanyang kaaway. Upang masira ang kanyang testamento, nagbanta si Carnegie na papatayin si Salara, isang malamig na hakbang na malinaw na nakakabahala kay Redridge. Hinimok ni Redridge si Eli na makipagtulungan at isuko agad ang Biblia, upang hindi masaktan si Salara sa kawalan ng awa ni Carnegie. Sa ilalim ng napakalaking emosyonal na presyon, sa wakas ay sumuko si Eli at sinabi kay Redridge kung saan eksaktong nakatago ang libro sa kanilang mga gamit. Kinuha ni Redridge ang mabigat na aklat, napansin na nakasecure ito gamit ang isang matibay na metal clasp, at ibinigay ito kay Carnegie. Nasiyahan sa kanyang premyo, pinakawalan ni Carnegie si Salara, ngunit pagkatapos ay pangungot siya na binaluktot ang isang relihiyosong sentimiento bago direktang binaril si Eli sa tiyan. Sigaw ni Salara na huminto sila, ngunit si Eli ay walang magawa na bumagsak sa lupa, nawalan ng malay habang ang convoy ay naghahandang iwan siyang walang buhay. Kinutya ni Carnegie ang manlalakbay, sinabi sa kanyang mga tauhan na si Eli ay isa lamang karaniwang tao na walang kapangyarihan kung wala ang libro sa kanyang pag-aari. Inutos niya na isakay si Salara sa isang sasakyan kasama si Redridge at isang driver, habang kinuha niya ang Biblia para sa kanyang sarili sa nangungunang sasakyan.
Habang sila ay nagmamaneho palayo, inilagay ni Redridge ang nakuhang machete ni Eli sa dashboard at tahimik na tumawa sa kanyang sarili, lubos na naniniwalang patay na ang kanilang kaaway. Gayunpaman, nakatago pa rin kay Salara ang high-tension na kordon mula sa pana ni Eli, na palihim na nakatago sa kanyang bulsa, naghihintay sa tamang sandali para gamitin. Sumugod siya pasulong at ginamit ang tali upang sakalin ang driver, dahilan upang biglang bumaliktad ang sasakyan at mapatay ang lalaki. Napansin ng convoy ni Carnegie ang banggaan sa di kalayuan at agad na pinabalik ang kanilang mga sasakyan upang imbestigahan ang sakuna. Bago pa man nila siya maabutan, nakuha ni Salara ang isang ligaw na granada mula sa mga debris at inihagis ito sa mga paparating na sasakyan. Habang lumihis ang nangungunang sasakyan sa daan, ang ikatlong sasakyan ang direktang tinamaan, at nawala sa isang malaki at nagliliyab na pagsabog. Pumunta siya sa upuan ng driver ng tumaob na sasakyan at nakita na si Redridge ay natusok ng itak ni Eli habang nangyayari ang banggaan. Kahit sa kanyang mga huling sandali, pinigilan ni Redridge si Salara sa pagmamaneho. Dahan-dahan niyang hinugot ang itak mula sa kanyang katawan at lumabas mula sa labi ng may kakaibang kalmado at dignidad. Pagkatapos ay lumuhod siya na parang tinatanggap ang kanyang kapalaran at namatay doon mismo sa kalsada. Kinontrol ni Salara ang isang gumaganang sasakyan at nagmaneho palayo bago pa makapag-react si Carnegie. Ang lalaking nagmamaneho ng sasakyan ni Carnegie ay nagtanong kung dapat nilang habulin ang babae, ngunit pinili ni Carnegie na hindi na, nagdahilan siya na hawak na niya ang libro at halos wala na silang sapat na gasolina para makabalik sa kanilang bayan. Bumalik si Salara sa sirang bahay ngunit natuklasan niyang wala na si Eli doon. Sinundan niya ang daan at kalaunan ay natagpuan siya na naglalakad pa rin pakanluran, sa kabila ng malubhan niyang pinsala sa tiyan. Nagmadali siyang lumapit, tinulungan si Eli na makasakay sa kotse at nagsimulang magmaneho patungo sa kanilang abot-tanaw. Tinanong niya kung saan sila patungo at sinabi ni Eli na ipagpatuloy ang pagmamaneho pakanluran patungo sa karagatan. Gumamit si Eli ng duct tape upang lagyan ang kanyang sugatang tiyan bilang pansamantalang lunas sa pagdurugo. Luhaang humingi ng tawad si Salara dahil sa pagkawala ng libro, ngunit sinabi ni Eli sa kanya na ang mahalaga ngayon ay ang paggamit ng kanyang natutunan. Ipinaliwanag niya na ang tunay na aral ay ang pagtuon sa pagtulong sa iba, nang higit pa sa paglilingkod sa sarili. Nagmaneho sila hanggang sa marating nila ang natitira sa Golden Gate Bridge, at sinabi ni Eli kay Salara na malapit na sila sa kanilang patutunguhan. Malapit sa baybayin, nakakita siya ng isang maliit na bilog na bangka at nagsimulang maglayag patungo sa Alcatraz Island. Pagkaraan ng ilang sandali, napagod at nanghina siya para magpatuloy, kaya kinuha ni Salara ang sagwan at kinapos ang biyahe para sa kanya. Nang papalapit na sila sa isla, may isang armadong gwardya na sumigaw, humihingi ng impormasyon kung sino sila at kung ano ang gusto nila. Sumagot si Eli na may dala siyang kopya ng King James Bible. Nang marinig ito, pinayagan sila ng gwardya na pumasok matapos siguraduhin na wala silang dalang anumang armas. Dinala si Eli kay Lombardi, ang taong namamahala sa isla. Ginawa ni Lombardi ang Alcatraz na isang imbakan, nangangalap at nagpapanatili ng anumang natitira sa kultura bago ang digmaan, kabilang ang mga libro, musika at sining. Ang mga bagay na ito ay inilalagay sa mga dating selda ng bilangguan upang maging ligtas hanggang sa magamit ang mga ito upang makatulong sa pagsisimulang muli ng sibilisasyon. Mayroong isang buong serye ng magagandang Mozart at Wagner records. Ipinaliwanag ni Lombardi na nawawala sa kanilang koleksyon ang isang Biblia, na siya lamang ang pangunahing teksto na hindi pa nila nakita. Pagkatapos ay humingi si Eli ng maraming papel at kagamitan sa pagsusulat. Nang dalhin ang mga ito sa kanya, nagsimula siyang bigkasin ang Biblia mula sa memorya, salita sa salita, ipinaliwanag na 30 taon na siyang nagme-memorya nito. Umupo si Lombardi sa tabi niya, maingat na isinusulat ang bawat salita. Chapter 1. Samantala, sa kanyang pagbalik, umupo si Carnegie dala ang libro na pinaghirapan niyang makuha at sinubukan na buksan ito. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na wala siyang susi na kailangan upang buksan ang metal clasp. Nang sa wakas ay dumating si Carnegie sa bayan, tinawag niya ang inhenyero at inutusan siyang puwersahin itong buksan. Maingat na nagtrabaho ang inhenyero upang buksan ang libro nang hindi sinisira ang mga pahina sa loob. Nang mabali ang clasp at mabuksan ang libro, natuklasan nila na ang buong teksto ay nakasulat sa Braille. Nawala sa sarili si Carnegie sa galit, napagtanto na hindi niya ito kailanman mababasa. Sa Alcatraz, ipinapakita na si Eli ay isang bulag. Ipinaliwanag ng revelasyon na ito kung paano niya nabasa ang Braille Bible, at kung bakit niya ito naisaulo ng lubusan sa paglipas ng mga taon. Pagbalik sa bayan, ipinadala ni Carnegie ang kanyang mga tauhan upang sunduin si Claudia.
Nagtanong si Claudia tungkol sa kanyang anak na babae at malamig na sinabi ni Carnegie na si Salara mismo ang pumili na tumakas. Pagkatapos ay hiniling ni Carnegie na basahin ni Claudia ang libro para sa kanya. Kinapa niya ang braille ngunit tumanggi siyang tumulong, nagkunwaring masyadong mahaba ito at hindi na niya maalala kung paano ito basahin. Tinanong niya ito kung ano ang pakiramdam na malapit ang bagay na gusto niya, ngunit tuluyang hindi niya maabot. Sinabi niya sa kanya na naaamoy niya ang nasugatan na binti nito, at ang mataas na lagnat nito, na parehong senyales na ang kanyang sugat ay mapanganib na naimpeksyon. Binalaan niya rin ito na handa na siyang baliktarin ng mga taga-bayan. Nasa ibaba sila at sinisira na ngayon ang bar. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad palabas ng silid. Inutusan siya ni Carnegie na huminto, ngunit hindi niya ito pinansin at iniwan siyang mag-isa sa kanyang paghihirap. Sa paligid nila, ang bayan ay nagkakagulo. Ninanakawan ng mga tao ang bar at ang mga natitirang kalalakihan na dating taga-sunod ni Carnegie ay nag-aaway-away na ngayon para sa kontrol. Sa kanyang pagkahumaling sa libro, gumamit si Carnegie ng napakaraming resources at nawalan ng napakaraming tapat na tauhan. Wala na siyang lakas o bilang para mapanatili ang kaayusan at ang bayan ay gumuho sa ganap na kaguluhan. Nalugmok si Carnegie sa kawalan ng pag-asa habang ang lahat ng kanyang itinayo ay unti-unti nang gumuguho. Sa Alcatraz, inait ni Eli ang kanyang ulo at buhok sa mukha bago nagsuot ng malinis na puting damit. Patuloy niyang binibigkas ang mga salita sa Biblia mula simula hanggang katapusan, habang isinusulat ni Lombardi ang bawat linya ng eksakto kung paano niya ito sinabi. Sa kalaunan ay natapos ni Eli ang buong teksto, ngunit ang kanyang katawan ay nanghihina dahil sa kanyang tama ng bala. Dear Lord, thank you for giving me the strength. Mapayapa siyang namatay pagkatapos makumpleto ang kanyang gawain sa buhay. Sa kanyang pagpanaw, narinig ang kanyang tinig na naghahatid ng isang huling panalangin para kay Salara at para sa iba pang bahagi ng mundo. Si Eli ay inilibing sa isang tahimik na hardin na matatagpuan sa looban ng Alcatraz. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, inayos ni Lombardi ang pag-iimprente ng sulat kamay na teksto. Isang bagong bind na kopya ng Biblia ang sa wakas ay inilagay sa istant ng aklatan kung saan may espasyong espesyal na inilaan para dito. Binisita ni Salara ang puntod ni Eli upang magbigay pugay, dala ang kanyang itak at iPod bilang mga alaala. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lombardi na aalis na siya sa Alcatraz, sinabi sa kanya ni Lombardi na malugod siyang tinatanggap na manatili, ngunit tumanggi siya, sinabing mayroon siyang hindi natapos na gawain sa kanyang bayan. Lumayo siya sa Alcatraz at tumungo sa malawak na kalsada, pauwi habang nakikinig sa musikang minsang kinagigiliwan ni Eli.